beloved, Boss Mike, Cervera. Puntahan ho natin ang kalagayan o balita diyan po sa Kongreso at sa Senado kung ano ang mangyayari. Bukas na po yan. Pasok! 215 kongresista ang boboto para ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, may posibilidad daw na harangin ang pagiliti sa bise pag nakarating na ang articles of impeachment sa Senado. Yan, mga kababayan, ang problema. Pag nakarating na raw sa Senado, ang articles of impeachment haharangin ng mga loyalista ni Sara Duterte nyo. Ang kakapal ng mga mukha, no, mga kababayan ko, no? Ipagkakait po mga kababayan ng hustisya. Hustisya para sa mga maliliit nating mga kababayan katulad natin, ano? Biruin niyo yan, mga kababayan. 'Di ba dapat ipanagutin natin ang may kasalanan? Pero ngayon, etong si Sara maliwanag na hindi na nga makasagot, mga kababayan. Saan? Sa mga paratang, sa mga akusasyon. Eto pa ngayon nililigtas pa nila. Alam nyo, kung iisipin yung maigi, kayong mga DDS, kasi kami isip na isip namin to Halatang halata naman namin na talagang mahina ang kokote ni Sara Duterte. Kaya lahat ng paraan ginagawa ninyo para hindi siya humarap. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Pilit nilang iniiwas si Sara Duterte dyan sa mga pagdinig sa Kongreso, sa Senado, lalo na sa Kongreso, di po ba? Pilit nila yan na nilalayo. Kasi mapapahiya si Sara Duterte. Madidiscover nyo ng madidiscover na mahina talaga ang kokote. Sabi nga natin binabasa niya na, nagkakamali pa. Kaya istalho nila yan. Oo, hindi nila paharapin. Yung tatanungin nyo si Sara, nako Diyos ko, baka mambato ng laptop yan. Nako, mga kababayan, baka mambato ng laptop yan. Walang butas ang batas. Ang nagpapabutas, ang mambabatas. Sige, tuloy. Narito ang aking report. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya kita nyo kung gaano katanga to? Mga kababayan, putang ina, tutuyo dugo nyo rito. Sabi nga ni Arnold Lopez, matutuyo ang dugo nyo. Narinig nyo yung sinabi? Oy, kayong mga putang ina nyo, mga dides na mga bobot tanga. Nadadamay kami sa inyo, mga putang ina nyo. Narinig nyo, mga kababayan, ano sabi? Ulitin natin. Putang inan to. Gago to, napakagago. alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Na hindi ko gustong maging president. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan, na tang-ina mo. Ikaw nga yung bida-bida na nauna na deklarang tumakbo, tapos sasabihin mo ayaw mong maging president? Ano yun? Sige nga kayong mga matitino ang utak. Yan sinasabi nyo, alam nyo naman na hindi ko gustong maging president. O bakit? May mag-iinganyo sa'yo? Hindi, Sara. Sige na, tumakbo ka na, putang ina nyo. Kung meron mang may gumaganon ng mag-inganyo, si Leni Robredo ngayon yung ginaganon. Pero eto, tignan nyo, ano sabi? Hindi daw niya gustong maging presidente talaga. Bakit ka nagdeklarang tatakbo ka? Napansin niya, mga kababayan, na yung rating niya, paganon na, pababa na. Kaya ngayon, mga kababayan, Siyempre, sasabihin niya, di ba sinabi ko naman sa inyo, alam nyo, eto lang masasabi ko sa inyo. Pag natalo to sa eleksyon, sasabihin ni Sara,
Di ba sinabi ko nga sa inyo na ayaw ko naman talagang maging presidente? Yun ang sasabihin nitong putang inan to. Oh, tuloy. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022, lalo na Vice President. So para sa akin, kung manatili akong Vice President, well and good. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din No. sa akin. Deadma? Di mag-resign ka na, tanga. Okay lang pala sa'yo eh. Di mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Nakaka-visit mga kababayan to si Sara Duterte. Tignan nyo yung itsura. Mga kababayan ko naman, oh. Press 1. Mga kababayan, kung naging babae ako, mas maganda ako sa kanya. Mas maganda ako. Di ba, Yolanda, Yolando Pison. Pinson pala, Yolando Pinson. Di ba? Sige, tuloy. Wala, sira ulo to. At hindi raw takot na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa gitna ng gumugulong niyang impeachment sa Kamara. Hindi ako parang higil ba doon. Hindi daw gigil, pero tangina mo, Sara, 2 taon pa ang eleksyon mahigit. 3 taon pa bago mag-eleksyon. Tapos sasabihin mo, hindi ka gigil? Hindi ako gigil na gusto ko magpresidente. Hindi. Pok-pok ka, boss. Totoo yan, no? Aminado ko. Naging pok-pok ako nung araw. Alam nyo, mayroong hangganan ng pagiging pok-pok natin. Sa posisyon kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. Yun naman pala, di umuwi ka na ng Davao, mag-resign ka na bilang Vice President kasi wala ka namang silbi. O kaya hilingin mo na lang na ipalit si Yussi Claire Castro para maging Vice President. Magre-resign na ako pero sa isang kondisyon kamo. Nakikita ko na talagang mas mahusay si Yussi Claire Castro, baka pwedeng siya yung i-appoint nyo. Diba? Ganon. Diba Sino pinokpok mo, boss? Napakarami. Napakarami. Hindi ko na mabilang. Tuloy. Kumpiyansa rin si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon sa kanya. Kita nyo? Kumpiyansa daw na walang ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala palang ebidensya. May 16 kang abogado. Bakit hindi ka nakapagpakita sa kamera? Tanga mo, tumakas ka nga Kaya noon, tinawag niya ulit itong pamumulitika. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Ano pa talaga nang galing? Accountability yan, Sara. Hindi mo ba nakikita yung, alam nyo, sino taga Quezon City? Pumunta kayo ng Banawe. Banawe. Sa opisina ni Sara Duterte, nando doon. Sa harap, mga kababayan, nando doon naman yung pinaskill na na tarpaulin ng simbahan. Accountability pa ka mo, Sara? Ayun, nando doon sa harapan ng opisina mo mismo. Utang ina mo, hindi ka na, nako. Accountability, syempre. May pagnanakaw ka, pandurugas ka, hindi mo nga may paliwanag Liwanagin mo yan sa tao. Hindi yung puro ka lang sa media nagsasalita, puro sa mga vlogger ka nagsasalita. Hindi nyo ba napapansin? Si Sara Duterte, ayaw niyang, tanungin ng mga kongresista. Saan siya nagpapaliwanag? Sa media at mga vlogger lang. Vice President ka, ha? Vice President ka. Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, umakyat na raw sa 215 ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Sinigundahan niya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa party list block pa lang daw kasi, 47 na raw ang nagsabing bobotong pabor sa impeachment. After the second, the AMLAC, and the third hearings,
mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse. Oy, marami na, sir. Si Jude Asidre ng ng Tingog Party List. Matino to, matino. Tuloy. Dahil sa ebidensya. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista ng Committee Report at Articles of Impeachment ni VP Sara. Sa Lunes ito inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa plenaryo. Pero kung tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, posible kasing may mga tumuto lalo't may mga kaalyado si VP Sara sa Senado. Ayan na. Ito ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ito, di ba? Ito. Boss Mike, sa website mismo ng Office of the Vice President, accomplishment, no project, sa Vice President, wala. Walang accomplishment yan, mga kababayan, si Sara. Diyos ko naman. Sabi ko nga sa inyo, yung truck do sa opisina ni Sara Duterte, diyan sa may, opisina niya diyan sa may Banawe, yung truck nakatambak lang doon, nakahamba lang doon sa may daanan ng mga tao. Sagabal pa nga, mga kababayan eh. Kapal ng mukha niya. Eto na. Pag-usapan natin, mga kababayan ko. Paano ito? Paano ito ngayon, mga kababayan? Alin? Yung haharangin daw ng kaalyado ni Sara. Ito yung pinag-uusapan natin kanina eh. Haharangin ng mga loyalistang mga senador ni Sara Duterte. Etong mga, itong impeachment trial. Hindi sila magkukumbin daw. Panoorin na. Sara, ito ba yung ini-issue ni Mima? Yan daw yung nakamas na yan, laging malapit sa'yo. Nakakapagduda na, Lahat na yata ng bansa na pinuntahan mo, kasama rin, ito na, pasok. Pero ang boto pa rin daw ng mayorya ang masusunod. So, sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin na majority, yun ang ruling ng court. So, Senate yung mag-rule as a body kung magkukonvene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Ayon pa kay Lacson, ang makakatiyak lang na magko-convene ng So, pagbobotohan pa pala yan. Tuloy. impeachment court ay kung solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. At tingin dyan ni Lacson, Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. May enough numbers wala kayong naman ditong mabotohan. sikretong kudita eh. pinag-uusapan na rin Yan, mga kababayan, solid daw yung mayorya. At dihado, syempre, minorya, di ba? Tapos kulang pa sila, wala si Bato. Depende na lang yan kung ano nga mga mangyayari, pero tingin ko, sa palagay nyo. Sige nga, pag-usapan natin to, mga kababayan. Sa tingin nyo, makukonvict si Sara Duterte? Sige nga, paki-comment naman. Makukonvict ba si Sara Duterte? Kasi kung solid ang mayorya, convicted sigurado. Di ba? Iko-convict nila yan, sigurado. Tapos mga kababayan, wala pa si Bato, hindi makapagpakita. Sige nga ho, sa tingin nyo, press 1 kung makukonvict. Press 2 kung hindi. Jane Wanson, Benji Bernardo, Berhinia Valenzuela. Hindi daw hindi. Makukonvict. Abay, manalig kayo. Manalig kayo ba? Manalig kayo! ng ilang senador ngayon ang pagtatalaga ng isang impeachment manager sakaling matuloy ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang impeachment manager ang magsisiguro na maayos ang proseso sa impeachment court. At Si Kiko yun, si Kiko. ang posible raw ilagay sa posisyon na yan ay si Senator Kiko Pangilinan na isa ring abogado.
Pero hindi pa raw yan final ayon mismo kay Pangilinan. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. No? It's really the decision of the majority. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceedings. So yan mga kababayan. Una nang sinabi ni Soto na magko-convene agad sila kinabukasan sa araw na maipadala na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment. Patay. Yon. Wala tayong problema mga kababayan kay Senate President. Hindi ho katulad nung unang impeachment, alam nyo naman ang naging papel ni Chis Escudero bilang Senate President. Talagang ito ay tinarabaho nila. Ngayon, mga kababayan ko, mauulit pa ba yung nangyari nun? O ang mangyayari mga kababayan tuloy-tuloy na yung pong pagdinig diyan po sa may Senado. Yan ang ating abangan. Bukas po yan mga kababayan. Bukas na bukas na bukas na bukas na yan. Grabe no mga kababayan ko. At eto na nga. Alam nyo ba mga kababayan ko? Ay, ang dami na hong propagandang ginagawa ng kampo ni Sara. Pinagbibintangan ngayon na pinagbabayaran daw itong membro ng Justice Committee ni Luistro. Alaka, Mariing pinabulaanan ni House Justice Committee Chairperson Jervel Luistro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na marami umanong kumikita sa reklamong impeachment laban sa kanya. Kita nyo, panay na lang si Sara Duterte, no? Panay na lang trash talk na lang, ano? Panay na lang paninira. Siniraan si Pangulo. Siniraan si Atty. Claire Castro. Butata lahat eh. Ngayon, pati ho yung mga kongresista, pinagbibintangan niya na binayaran daw. Di ba? Binayaran daw eh, mga kababayan. Grabe talaga mga kababayan si Sara Duterte. Tuloy! Nasabi ito ng pangalawang Pangulo nang tanungin kaugnay ng mga kongresistang nagpahayag na kumpiyansang may sapat ng numero para muli siyang ma-impeach. Wala po tayong na-encounter Na? ng mga ganyang offer. Kita nyo? As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Kita nyo, mga kababayan, tagal nun ha. Nagkonsumo sila ng 2 buwan pero wala naman daw talagang mga offer na pera-pera. Walang ganun. Hindi makikialam dyan si Manong, maniwala kayo. Si Manong Bongbong, alam niya yung limitasyon niya. Hindi siya yung i-influensya niya kung ano yung sinasagawa sa Kongreso. Walang ganun. Tuloy. Wala pong kumausap sa akin. Nag-alok sa akin. Walang nag-alok, walang kumausap. Sabi ko nga sa inyo, si Sara Duterte, tama yung sinabi ni Franz Castro na Bong 23, na parang pusit kapag ka nasusukol, bumubuga ng tinta na kulay itim. Kaya nga galit na galit si Sara Duterte, di ba? Ano yung pantira niya? Yan si Claire Castro at saka si Franz Castro, magpinsan yan. Kita nyo mga kababayan yung mga banat ni Sara Duterte kasi gigil na gigil siya. Kapag ka nasasabihan siya ng mga ganyan, mga kababayan, kulang na lang, iuuntog niya na lang yung ulo niya sa simento. JP official, Yan kasi ang gawain ni Inday Lustay, ang bayaran ang mga kalyado. Tama ka! Di ba? Tama ka. Jing Martin. Di ba? Judith. Tingnan nyo naman ang mga vlogger nila. Nakita nyo naman kung paano ipagtanggol sila. Bukod sa bayad, may pangako pang posisyon sa gobyerno. Sarap! Lalo na yung mga mauupo sa sa DPWH, syempre, pagka napalitan ng administrasyon at naupo si Sara Duterte halimbawa, mga kababayan, balik na naman ang pandurugas ng mga hayop na yan. Yung mga nagtatanggol-tanggol dyan, tatargetin nila yan, yung mga juicy position.
Juicy nga ni juicy. Ay, ibig sabihin ng juicy, mga kababayan, talagang katas na katas, gatas na gatas. Nakuha nyo? Ibig ko sabihin, nakuha ninyo, mga kababayan? Gatas na gatas at katas na katas. Ng kwarta, mga kababayan. Ganon, o ano pa? Meron pa. Ano yon? Yung Bureau of Custom. Diba? Bureau of Custom, sigurado. Kita nyo, magpapa-appoint yung mga yan. Ha? Oh. Banat. Utang ina, bakla yun eh. Kung ano ang tira nila kina PBBM at Yussi Claire Castro, sila talaga gumagawa nun. Tama! Balik talaga ang mga mali-maleta, mga kababayan. Kita nyo naman, no? Oh, itong si Franco, si Franco magbanta, di ba? Mga kababayan, anong ginawa? Ayan, in-extort si Martin Romualdez. Akala kasi, mga kababayan, hindi mahahalata, hindi mabubulilyaso. Ayan. Trabaho kasi nga ng kampo ng mga Duterte yan. Mga kababayan, kailan ko ba sasabihin? Kailan paulit-ulit to? Na ang kampo ng mga Duterte, eto ho ay para sa mga dyablo. Ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, eto po ay para sa Diyos. Yun! Napakadali lang naman yan pagkumpara mga kababayan, sa kilos, sa galaw. Oh, di ba James Guillen? Nahaluan lang tayo ng medyo pasaway. Di ba? Oh, nahaluan lang tayo ni Martin. Medyo dumidistansya naman si Pangulo diyan eh. Alam niyo naman yun, di ba? Nakadistansya si Pangulo diyan. Sabi siguro ni Pangulo, pukin ang ina mo, Martin ha. Bahala ka diyan kung anong gusto mo diyan. Basta ikaw ay maiimbestigahan. Ganon, mga kababayan ko. O kaya etong binibintang-bintang ni Sara Duterte nyo, putik na yan, wala itong kwenta. Nanakot sa akin, I deny the statement of the Vice President. Itinanggi rin ang- Ayan, itinanggi, mga kababayan. Itinanggi ni Congresswoman Luistro yung pong paratang na binayaran ang mga congressman na boboto at bumoto para ho may akyat sa plenaryo yung pong impeachment complaint labang kay Sara Duterte. Ngayon, bukas pagbobotohan na ho yan. Ay, nako, Sara Duterte, kung ako sa iyo, umuwi ka na lang sa Davao. Marami ka naman nang nanakaw. Pare-parehas kayo. Marami na kayong pera. Pag kami nalas-malas ka, lahat babawiin ng gobyerno yan. Lalo na kapag si Trillanes ang naging presidente. Tandaan mo yan. Totoo, mga kababayan, nakikita ko sa aura ni Trillanes, kapag ka naging presidente, ubos lahat ang kayamanan ng mga Duterte. Kasi ngayon pa lang hindi na nila maipaliwanag kung saan galing yan. Diba? Pero mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay at dahil tanghalian na, kita-kita na lang ho tayo mamaya alauna. Ano po? Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre mga kababayan, alam niyo na. Ayawan na. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.